nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Tama. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, Tama. kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay Me ating too. treaty ally. Me too. Treaty ally Sa in totoo lang defense. po, ang China In po hindi defense. po nagre-responde kung sa tingin lang Treaty mahina ally yung po nila harap nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi, po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. Oh, teka. Opo. Hindi naman tayo nagpa-provoke, mga utol. Kailan ba nag-provoke ang Pilipinas? Kailan? Tayo pinoprovoke. Tayo laging inaano yung pasensya, 'di ba? Sila ang nagbibigay sa atin, sila kumikilos, yung China. Ang kumikilos ng agresibo. Hindi po kumikilos kailanman. Wala pa ako nakita na kumilos ng agresibo ang Pilipinas. Kailan natin winaterkano ng China? Kailan natin inagawa ng teritoryo China? Hindi po tayo nagpo-provoke. Lagi tayong maintain peace and stability. Mapanatili ang seguridad. Yan tayo palagi. Tayo lagi ang nasa depensa. My country opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Tama. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Pag-usapan natin to mga utol dahil napakainit na tong issue na to ngayon dahil sa mga tinuran ni Senator Robin Padilla noong nakaraang committee hearing on national defense, maraming netizen, maraming Pilipino ang medyo sumama ang loob sa kanya. So pakinggan muna natin yung ilan sa kanya mga tinuran, and dahil ang isa ring senador na si Senator Mig Zubiri ay hindi rin mismo sumang-ayon sa mga tinuran ni Senator Robin Padilla. So pakinggan natin ito. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Okay, kaibigan natin ng nandyan sila. Maraming salamat. Pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman. Masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako. Ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Alam niyo na, sa isang bahagi, sa ilang bahagi, naiintindihan ko yung statement ni Senator Robin Padilla. Tsaka idol ko to, pero may mga sinabi kasi siya na hindi ko rin nagustuhan, na kontra ako doon. Pero eto, naiintindihan ko siya in a way na tama naman siya. Baka kasi itong gera na ito ay hindi na nating gera, kasi ang pinipinpoint niya dito, ang pinupunto niya dito for 6 long years wala naman nangyayaring ganyan na hindi umiinit ng husto na kagaya ngayon. Pero sabi ng Secretary ng National Defense na si Gibo Teodoro, kasi nga dati yon, iba na po yung issue ngayon. Mas agresibo nga daw po ang China ngayon. So hindi na natin pwedeng sabihin na
hindi natin kailangan ng ating mga kaalyado. Unang-una sa lahat, hindi po tayo handa. Alam ko yung pinupunto ni Senator Robin. Ang sabi niya, ang gusto niyang parating na hindi ba natin kayang ipagtanggol ang ating bayan? Alam na alam rin ng mga Pinoy yan, alam rin ng Armed Forces of the Philippines yan na gustuhin man natin na kayanin, alam natin kung gaano kalakas ang banta sa atin. Alam natin gaano kalakas ang ating katunggali, ang China. So, kung sasagutin yung punto niya na kailangan na ba natin ang ating kaalyado o ang Amerika? Opo, kasi alam naman natin sa ang ating sandatahang lakas, aminado tayo ay hindi handa para sa China. Alam nating napakalakas. Sandatahang lakas ng Pilipinas, sandatahang lakas ng China, wala tayong kalaban-laban. Kung ganun man ang mangyayari. Pero yung isa niyang pinupunto na naiintindihan ko mga utol, ayaw niyang mag-escalate yung issue na pwede pa naman pamagamot. Parang ganun Pwede pa tong mauwi sa maayos. Kasi pag dumating ang kano dito, nga naman, yung threat lalong lalakas kasi matetreten din ng China na baka mag-retaliate. Tama yung sinasabi niya, may eroplano na yung US Navy dyan. Paano kung magpalipad nga naman rin yung China ng sarili rin nilang mga planes, tapos magkaroon na ng bakbakan, di tayo na iniipit. So naiintindihan ko siya sa part na yon. Na pwede naman akong lumaban, mga Pinoy, pwede naman tayo lumaban sa gera. Pero gera pa ba natin ito? Yun ang tanong niya Ating bang gera ito? Pero gusto ko rin sagutin yun in a way na, oo. Kasi inaagawan na tayo ng teritoryo ng China, mga hutol. Hindi lang ito laban ng China-Taiwan at China-US. Ito'y laban na natin dahil kasama tayo sa inaagawan ng teritoryo. Pinataboy na tayo sa ating teritoryo. At mamaya gusto ko yung marinig, yung napakagandang paliwanag ni Professor Batong Bakal tungkol dun. Isa tong maritime expert, mga utol, tungkol dun sa issue natin sa China sa West Philippine Sea. Okay mga utol, tuloy na muna natin. Po-forward ko na dun sa paliwanag niya, ha? Andito na. Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong magpa-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Professor? Malinaw na malinaw yan mga utol. Yung China ang nag-escalate ng issue noon pa. Mga utol, yung pinupunto na Senator Robin, yung 6 years, for 6 years, wala namang ganyang pangyayari o walang ganyang kaagresibong pangyayari o ginawa ang China. Kung babalikan natin mga utol, yung 6 years na sinasabi niya, ang presidente nun, ay si President Rodrigo Roa Duterte, na alam natin
na talagang nakipagkaibigan ng gusto sa China, yun siguro yung dahilan. Yun lang yung nakikita kong dahilan. Pero other than that, dati pa nilang ino-occupy o kahit pa nakipagkaibigan si President Rodrigo Roa Duterte sa China, hindi pa rin naman umalis tong mga Chinese na to sa ating teritoryo, di ba? Nandun pa rin sila, gumawa sila ng artificial island. So, hindi lang naging agresibo kagaya ngayon, pero mamaya ipapaliwanag rin, so narinig ko na kasi ito, ipapaliwanag rin ni Professor Batong Bakal kung bakit lalo naging agresibo itong China. Okay mga utol, at mamaya papakinggan natin yung statement naman o pahayag ni Senator Zubiri hinggil sa issue rin na ito. Okay mga utol, tuloy na muna natin. Sir, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdatog lang? Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong Incheon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Tama. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa iyong Incheon. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Tama. Kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ayun mga utol malinaw na malinaw yung pagkakapapaliwanag ni Professor Batong Bakal tungkol sa issue na yun na iniisip ni Senator Robin kasi yung laban na ito, laban ito ng Taiwan at China, no? Na napunta na sa atin. Pero as early as 2014 nga, ginagawa na sa atin ng China ito. Hindi pa nangyayari yung init sa Taiwan at China. Na baka nga dahil nandyan ang Amerika, kaya lalo nagiging agresibo ang China sa atin. So parang tayo'y naiipit lamang o nadadamay lamang sa gulo na hindi naman tayo dapat kasama. Pero ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba tayo kasama? Inaagawan na tayo ng teritoryo ng China. So kasali tayo, palagay ko mga utol. So pakinggan natin yung statement naman ni Senator Gibo Teodoro hinggil rin sa issue nito mga utol para mas malinaw tayo. At mamaya papakinggan natin yung statement din ni Senator Mig Zubiri tungkol dito. Eto na. For China and the Philippines. But the real thing is isipin nila proxy war ba ito tayo sinakop nung una, tayo ang kinupkop rather. Yung sinakop pala, mali pala yun sa Tagalog, no? Scarborough Shoal, number 1. Water cannoning. I mean, how can you say it's a proxy war? If it's a proxy war, gawin nila sa tirahin nila yung kalaban nila sa proxy. Huwag tayo. So, ang intention nila talaga is to dominate the South China Sea. Yun rin naman naisip ko mga utol talaga Wala naman talagang iba siyang intensyon Tingnan mo, hindi lang naman tayo inaagawa ng teritoryo niyan. Halos lahat ng bansa na nakapalibot sa South China Sea. So ang plano talaga ng China
whether you like it or not, masakop ang buong 90% na South China Sea. Kita nyo yung 9 dash line o 10 dash line nila? 90% na South China Sea ay gusto nilang kuhain. Hindi lang sa mga teritoryo ng Pilipinas, bagkos do sa mga teritoryo ng iba pang bansa. Vietnam, Malaysia, and so on and so forth. Okay? So para pag na-dominate nila itong South China Sea, alam nyo na yung kasunod. Siyempre, makokontrol nila yung makukuha nila yung natural gas and oil, kasyaman noon, yung trade route ng mga barko na dumadaan sa South China Sea, and pagkatapos noon, anong kasunod? Yung mga bansa na katabi natin, mga bansa dito sa Southeast Asia. Okay, mga utol, anong masasabi nyo? So parang, wala eh. Wala ka ibang maiisip na lohika doon sa ginagawa nila, yun na yun eh. Pananakop. Dahan-dahang pananakop. Nang hindi nagkakagera, pumapalag tayo. Okay, tuloy na muna natin. Pero sir, the same concern din kasi na-raise kahapon ng ilang senators like si Robin Padilla. So, parang yung too much reliance sa US at yun nga, baka Definitely. Ako ay panig dyan. Kaya nga gusto kong bilisan ang ating capability upgrade para hindi na lang tayo umasa ng todo-todo sa iba. Matagal na tayong umaasa eh. Ayun mga utol. So maganda rin naman yung pinupunto. No? May pinupunto rin talaga sa Senator Robin Padilla para hindi tayo umasa sa saklolo ng iba. Magpalakas tayo na magpalakas. Okay? So sumagot na rin po ang dyan sa mismong committee hearing na yan, sumagot na rin ang Senado na nagkakaisa sila na suportahan yung budget na hinihingi ng Department of National Defense. Okay mga utol? So magiging madali na ito para sa lahat. So painggan na natin, balik muna natin pala dito sa mga statement pa ni Senator Robin Padilla. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay Me ating too. treaty ally. Me too. Treaty ally Sa in totoo lang defense. po, ang China po, hindi po nagre-responde kung sa tingin lang. Treaty maging ally yung po nila harap nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi- po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. Teka. Opo. Hindi naman tayo nagpa-provoke mga utol. Kailan ba nag-provoke ang Pilipinas? Kailan? Tayo pinoprovoke. Tayo laging inaano yung pasensya, 'di ba? Sila ang nagbibigay sa atin, sila kumikilos yung China. Ang kumikilos ng agresibo. Hindi po kumikilos kailanman. Wala pa ako nakita na kumilos ng agresibo ang Pilipinas. Kailan natin winaterkano ng China? Kailan natin inagawa ng teritoryo China? Hindi po tayo nagpo-provoke. Lagi tayong maintain peace and stability, mapanatili ang seguridad. Yan tayo palagi. Tayo lagi nasa depensa. So kahit pa nandyan na nga yung Amerikano, talagang yun ang ini-establish natin. Walang provocative action dyan, di ba? Meron ba? Boy, dun medyo ako sa'yo, Sir Robin. No, hindi po natin, wala pa po rin ako nakikita mismo na tayo nagpo-provoke sa China. Kung provocative action yung ginagawa natin pakikipag-alay, pagpaparadating dito ng mga Amerikano, yun po ay upang dumopensa. Masiguro natin na hindi sila kikilos na masama. At pag kumilos na masama ang China, isipin nyo na lang, kung wala dito ang Amerika, wala dito, wala. Wala yung mga base, wala sila. Pag pumasok bigla ang China, aantayin pa na, hindi natin kaya, alam natin hindi incapable tayo na ipagtanggol ang ating teritoryo. Kasi konti nga tayo, mahina ang ating kagamitan, hindi pa naman lumalabas yung mga budget na yan, hindi pa tayo nakakawire ng mga bagong assets, darating ang China in full force. Anong magagawa natin? Wala. Kung nandito na yung mga kalyado natin, pwede tayong dumepensa. Saka pa tayo didepensa kapag nandyan na. Nagre-ready na, napakagaling nga ng ginagawa ng ating gobyerno. Dumedepensa na, naka-ready na. Wala pong provocative para doon, para sa akin, kasi nandyan na yung threat Nandyan na. Sa ating mga katubigan, nandyan na yung threat. Kailangan na nating maglagay ng mga panibagong depensa. Okay? Kasi wala naman tayong ang kapasidad.
na ipagtanggol ang ating hindi kaya. Lalaban man ang ating mga sundalong Pinoy pero hindi kaya, 'di ba? Alam natin yung lahat. So walang provocative action diyan, no? Mga utol, hindi natin pinoprovoke ang China. So pakinggan na natin etong statement ni Senator Mig Zubiri hinggil sa nasabing issue na to. Game na. And I'd like to also, I know earlier, one of our dear colleagues had his opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Tama. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. Tama. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Tama. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Ayan, mga utol, no? Yan rin yung palagi ako sinasabi. Hindi talaga natin kaya one-on-one ang China. Ang sabi nga ng Chinese general nila, diba? 1 araw lang ang gugugulin para pabagsakin ang buong Pilipinas. Ganon sila kalakas sa layo natin. Sa equipment, sa weaponry, sa personnels, sobrang layo ng diferensya ng Pilipinas, ng sandatang lakas ng Pilipinas at sandatang lakas ng China. Kaya sabi ko palagi, mas mabuti na napagaling nga ng ginagawa ng ating gobyerno. Pinararating na dito sa atin yung mga alay natin, mga kaalyado natin. Nang sa ganun ay mabalanse man lang. Kasi nandyan na yung threat, mga utol, may threat na. Nandyan na sa ating mga shores, nandyan na sa ating mga katubigan. Aantayin pa ba nating lumapit sa ating pangpang yung mga yan? Eh mabuti na nandito yung ating mga kaalyado kaysa kapag saka tayo nilusob, saka pa tayo hihingi ng saklolo. Kasi alam naman natin hindi natin kaya, di ba? Oh. Di ba? Ayun tinatanong ni Senator Robin ngayon, kanina. Yun yung sagot. So anyway, mabalik tayo doon sa sinasabing na pinoprovoke. Tayo ba'y nagpo-provoke? Hindi po tayo nagpo-provoke. Naghahanda tayo. Hindi po para tayo yung lumusob. Gahanda tayo kasama ang ating kaalyado, hindi para tayo lumusob. Para tayo magtanggol sa ating sovereign rights, sa ating mga teritoryo. Yun lang naman eh. Tama yung sinasabi ni Senator Mig Zubiri. Pakinggan natin. Kudos sa'yo, Senator. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na agreement. GSP Plus, kung saan yung goods and services and products. Goods and products natin ay magiging welcome muli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Okay mga utol. So ititigil na muna natin doon. Narinig na natin ang punto. Pinupunto ni Senator Robby Padilla, ni Senator Secretary Gibo Teodoro, sa Senator Mig Zubiri. So ano masasabi nyo? Kailangan na ba natin ang pwersa ng Amerika dito sa ating bansa? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol na ilatag ko na rin ang aking opinion
So, well, anyway, alam ko pwede tayo magkanya-kanya ng opinion dyan, pero igalang na lang natin at panahon po ito ng pagkakaisa. Anyway, muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Productions. Kudos sa lahat ng sundalong Pinoy, PCG, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Marines, sa ating mga Senado, sa lahat ng nagtatanggol sa ating bayan. Saludo po mga utol. Maraming salamat po kayo. Mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo ulit sa inyong lahat. Maraming salamat.